So guys, gandang gabi sa inyo. At ito nga naman, Monday ng gabi, galing trabaho. Pagkatapos kumain, so common routine natin bilang isang part-time trader is tumingin saglit sa mga nangyayari sa stock market sa nakalipas na oras. So tingnan natin kung ano yung mga trending na stock at tingnan natin kung may magandang senyales or ano bang ibig sabihin niya at i-analyze natin. So, ito yung kadalasan kong ginagawa after kung galing sa trabaho, then kumain, konting pahinga, then mga 10 ng gabi is titingin ako ng saglit, so mga isang oras. So, ito nga guys, so ngayon ginagawan ko ng video kasi para sa akin baka makatulong ako sa iba, kung yung sa mga lalong-lalo na sa mga baguhan diyan na hindi pa gaanong wala pang gaanong nalalaman about sa technical analysis. So guys, tulad ng sinabi ko, hindi naman kailangan nyo ng maraming technical analysis na malaman. So kailangan lang magkaroon kayo ng dalawa o tatlong technical analysis sa gagamitin nyo sa pagtra-trade nyo or pag-i-invest nyo sa stock market. So sa aking paghanap nga sa akin ng Instagram, sa pagtingin sa Instagram, so ito nga ang ilan sa mga company na nakita. So siyempre unang titingnan natin yung PSE, yung Philippine Stock Exchange Index, so kung ano yung nangyari sa kanya. Then ito yung tatlong sinabi ko kagabi sa video ko na linggo ng gabi, na ito yung possible sa tatlo sa apat na possible na magandang pag-tradean, yung Apex, FNI, NIKL o Nickel Asia, at saka yung dito. So si dito naman hindi ganong gumalaw ngayon. So ito si Green, maganda rin ako nakita, si Mary Mart, saka yung si Ayala Land Logistic Holding, si Tech, at itong si Euro na dagdag sa atin. So yung si SSI saka si SSP, so parang nakita ko is yung nga na kataon na tumama yung ating parang bias na tawagin sa kanila, na pag nagkaroon ng twist, yung either yung uptrend or downtrend na twist sa kanyang RSI saka MACD, is yun ang possible nangyari. So nangyari nga ngayong araw. So guys, so simulan na natin guys. Sana panoorin niyo itong video at naway makatulong sa inyo. So simulan natin guys ang video. So guys, simulan na natin yung technical analysis natin at ating bias dito sa mga company na napili natin. So punta na tayo sa ating Instagram. So dito na nga tayo guys sa Instagram. So syempre unahin natin si PSE. At dito sa ating ginamit na kadalasang ginagamit talaga natin na technical method na pag-analyze guys is itong si EDX o si Average Directional Index, saka si MACD para sa price na ang kung ano yung price niya, kung uptrend, at si RSI para din sa mga price. So bukod dito sa tatlong guys na technical method na ginagamit ko, so minsan nagbabase din ako sa candle. Kaso nga lang yung candle naman guys is napaka volatile minsan, so mahirap kung maghanap ng mga candle pattern dyan para masabi natin kung ano yung trend na mangyayari. So guys, simulan natin kay PSE. So si PSE nga yun guys is nagkaroon siya ng maburaso candle ba to na tinatawag. So yung opening niya, so hindi niya na maintain, so bumaba siya, tuloy-tuloy yung pagbagsak niya, at ngayon is bumagsak nga siya ng negative 142.32 points. So syempre, alam naman natin kapag bumagsak si PSE, so karamihan talaga dito ng mga stock is pababa. So, ano ba yung masasabi natin kay PSE ngayon guys, based dito sa ating
graph na makikita sa about sa mga technical natin gagamitin. So, kapag nagtuloy-tuloy itong tinatawag na EDX niya guys, so at pataas siya, uptrend siya, so at lalong-lalo na between 20 at 40 siya, so pag nagtuloy-tuloy siya guys, so may possible na magkaroon siya ng strong trend, so yung tinatawag na strong trend, so may possible na tumaas or bumaba tong yung PSE natin. So, ito naman is makikita na natin dito sa kanyang MACD. So, parang yung slow moving average saka fasting moving average is tinatawag ko dito na parang same lang yung paggalaw niya, so sumusunod yung slow moving average kay fasting moving average, so parang hindi nagkakalay. So sana magkaroon to ng twist sa susunod bukas or sa susunod na araw, so at ito mag-cross sila at possible yon na may konting pagbagsak, may pagbagsak yung market, pero kapag nag-cross naman siya at nagkaroon siya ng divergence, so itong tinatawag natin na magkakaroon siya ng reversal ng ating PSE. So, ganun din dito kay RSI. So, sana wag siyang tumuloy hanggang sa below 30. So, pag tumuloy siya below 30 guys, so alam na natin ang ibig sabihin niyan. So, may possible na bumaba yung PSE natin. So, may ibig sabihin bababa yung PSE natin, yung PSE points natin. So, yun naman guys, tingnan natin yung mga stock na ang ating balak na pag trade ngayong linggo. So, hindi lang to para bukas or sa sunod na araw. So, either para din sa next week o para malaman ko rin kung ano yung, kung may maganda ba siyang senyales para next week. So, unahin natin tong si Apex at si Apex, si FNI at saka si NIKL. So, itong tatlong to. So, trend yung ngayon. So, lahat to, ang tatlong to ngayon guys is parehong nagkaroon ng profit. So kahit paano is dito kay Nike nakasakay tayo kanina, so ito nga nasa bias ko, so dito lang ako trade kanina, so kahit paano medyo kahit paano nakakon tayo, nakasabit naman tayo kahit paano ng konti. So tingnan natin si Apex guys kung may kon pa siya, may tinatawag pa siya na pag uptrend. So sa nakikita ko dito guys, base sa ADX niya, may strong trend siya na mangyayari kasi nga between 20 and 40 yung ADX niya at uptrend siya. At itong sa price niya naman siya sa MACD, so divergent siya, so palayo si fasting moving average kay slow moving average. So pushing away yung dalawang ito, so may possible na may pagtaas na presyo. Pero ang kwan lang natin dito guys, ang concern lang natin dito is based dito sa kanyang volume is halos marami ng lumabas na trader, so or nag-take profit na. So may possible na lilipat sila either dito kay FNI or kay NIKL at dito rin kasi sa RSI niya guys. So kung ma-maintain niya man to ng above 70 yung or going 80 yung kanya guys, yung RSI niya, so hindi ganun kalaki yung magiging changes nitong price niya kasi base nga dito sa RSI. So alam naman natin kapag yung RSI mo is above sa 70, so ang ibig sabihin niyan is oversold ka. So syempre pag oversold ka yung company, so kailangan naman niyang mag-take profit para sa kanya. So ang gagawin niya dito, bibili niya yung mga naibenta niyang stock sa mga trader or sino kung may investor man na gusto no lumabas. So may possible na magkaroon to ng reversal yung presyo niya ng konting pagbaba siguro, then after the next day or other week. So kung magtuloy-tuloy itong magandang fundamentals na nangyari sa mga mining company na pinabuksan nga, yung mga naunang mga mining company na pinasara na, so yun ang mga possible dito kay guys kay
APX. So tulad ng sinabi ko gabi na going 70 siya, so may karoon siya ng counting profit. So yun nga nangyari nga. So pero ngayon guys, above 70 na siya. So kung ma-maintain mo siya diyan, pero ang tingin ko hindi na siya ganun ka kalaki yung maging kwan niya, yung maging trend niya. So, yun ang ating tingnan guys. So, yun nga, kanina, kung makikita nyo rin yung candle niya, so, parang pinush siya ng mga seller sa taas, pero hinatak rin siya pababa guys ng mga buyer. So, yun ang mangyayari, possible mangyayari dito kay APX. So, tingnan natin kay, bumalik tayo dito. So, napindot natin. So, dito tayo kay FNI guys. So, nagloko yung net natin. Minsan nagloloko to yung net ko eh. So, MACD, Relative Strength Index. So, itong green card guys, gawin natin itong yellow. EDX niya. So, gawin natin yung yellow. So, yan ang EDX na tinatawag. EDX natin, itong histogram ng set lang natin. Yung histogram ng gawin natin red ng MACD. Then, yung fasting moving average niya is kulay blue. At yung slow moving average niya is kulay red. So, ito naman si RSI is gawin natin orange guys, yung kulay niya. So, ito yung kanya. So, ito guys si FNI. So, nakikita ko naman dito guys, yung sa kanya marami rin nang nag-take profit, pero para sa akin yung fasting moving average niya is nag-cross na sa slow moving average at going divergence. So either na meron itong pagtaas pa na mangyayari, pero yung ADX niya guys, so medyo flatten, so hindi siya ganun ka-trend, ka-uptrend. So medyo flatten, pero siguro guys, tingnan natin mangyayari. Baka nga matulad din to kay Apex na magkaroon lang to ng counting pagtaas ng presyo. At so ito rin namang RSI niya based sa price is going to 70, so above 50 pa naman siya. So may possible pa siya na magkaroon ng pagtaas guys. So isa rin to sa mga para bukas na tingnan natin kung ma-maintain niya pa yung trend, uptrend niya na tinatawag. So medyo maganda yung opening niya yung araw. So nagkaroon siya ng gap up na 0.02. So medyo maganda. So kung mag-up up pa siya bukas guys, so either na ma-break niya pati yung RSI na 70. So punta tayo kay nickel guys. So alam naman natin na itong tatlong to is ngayong araw is kumita. So ito nga si nickel lang medyo maganda yung naging takbo ng ngayong araw, yung presyo niya. So tulad nung ngayon nag-twist, yung sinasabi ko nga magkakaroon siya ng twist tulad ng sinabi ko kagabi linggo na magkakaroon siya ng twist ngayong Monday na trading. So itong ADX niya, so going uptrend din, so medyo maganda yung trend niya, going uptrend. At yung MACD niya is divergence dito sa divergence yung fasting moving average kay slow moving average, saka yung histogram niya, so medyo malaki yung difference. So may possible to guys na tumaas pa or tumaas ng konti, kasi kung titingnan niyo yung RSI niya is magbe-break siya ng 70. So going 70, so alam naman natin yan, pag mag-break siya ng going 70, so possible na konting reversal siguro na mangyayari guys. So malalaman natin yan dito guys sa susunod na mga araw kung itong itong ADX mo is mag downtrend ng konti. So alam naman natin pag downtrend yung EDX mo, so may possible na magkaroon ng weakening of trend pag downtrend siya, pero between 40 and 20 na na kuan niya, itong stochastic
stochastic niya na between 20 and 40, so pero downtrend siya, so magkaroon ng konting weakening of trend, so medyo babagal guys, so either na tumaas ng konti yung presyo or bumaba siya. So yun nga guys, pero ang tinitingnan ko talaga dito guys na stock is tong si Green at si Merrimart. So si Merrimart kanina, tulad ng sinabi ko kagabi, so hintay tayo ng dalawang green candle. So ako, hindi ako nag-trade dito ngayon kasi nga yun ang sinabi ko, na maghintay ako ng dalawang green candle dito. Possible pag nag-green bukas to din sa baka sa Wednesday, so magkaroon na tayo ng trade dito, magpo-position na tayo. So yung ADX niya naman, so hindi ko siya masasabi, hindi pa ako magkakaroon ng ideya about dito sa mga graph niya guys, sa graph niya at yung RSI niya. So yung RSI niya masasabi kong maganda na ngayong araw kasi nag above sa 50. So isang trader, yung scholastic mo na escalator mo na titinan is between 40 and 60. So yung 50 mo yung pinaka mid mo. So kung pag nag-break from below 50, then crossing above 50, so may pagtaas ng trend. So ito nakikita natin medyo maganda, pero ito naman, since daw naman si Merriman bago pa siyang stock dito sa stock market, so hindi muna ako nag-base sa kanyang technical. So medyo duda pa ako sa kanyang technical. So dito muna ako tumitingin sa green, sa candle. Tulad nito, nagkaroon siya ng mga single pattern candle na downtrend. So nakita ko niyan nung nagka red single pattern candle ito. So ang technical method ko na ginamit dito is magda-downtrend siya kung another red. So another red nga siya, downtrend. So ngayon, double pattern candle nakita natin. So ang bias ko diyan lagi pag double pattern candle na ganito, kapag green ang sumunod dito sa last candle, then uptrend, magkakaroon pa ng isang green candle, so magkakaroon siya ng uptrend. So doon pa lang ako po-position guys. So yun ang kuhan ko kay Merrimart. Dito naman kay green, so cross yung nag-cross yung dito, nag-cross yung sa MACD niya, yung si fasting moving average is nagkaroon siya ng cross uptrend sa kay slow moving average, pero yung histogram niya is hindi pa ganun kalaki. So yun nga, yung changes o price niya, so hindi rin kalaki. Pero ang kwan dito naman is yung tinatawag na ADX niya. So kapag itong ADX niya is nag cross below 20, so may possible na magkakaroon lang ng sideway itong price ito, either bumaba or tumaas, or itong histogram niya is bumalik pababa. At ito namang sa RSI niya guys, so above 50 siya. So pero ang nakikita ko ay medyo flatten yung RSI niya, hindi siya going uptrend. So pag nagkaroon ng reversal bukas ang RSI, din bumalik tong MACD, bumalik yung slow moving average going downward, kumbaga magkakaroon siya ng convergence dito sa kay si fasting moving average, magkaroon ng convergence kay slow moving average. So may possible na magkaroon na ng reversal impression ito, at itong ADX ay tumuloy pababa. So pero kung magkaroon to ng reversal ang ADX, so magandang senyales to. At kay twist pala ang ADX, magandang senyales siya. So at itong price at ang green candle niya ay sumunod mag-form siya ng another green candle, at kung makikita natin sa Wednesday, another green candle, at magpo-form siya ng tinatawag na single pattern. So maganda siyang stock na bantayan para next week guys. So siya nga pala guys, hindi lang ako nag-analyze ng technical method sa mga stock nito para lang mag-trend kinabukasan. So ina-analyze ko rin to, nakikita ko rin dito kung ano yung maging susunod para sa mga susunod na linggo. So mayroon akong blackboard dito sa bahay na sinulatan, malit na blackboard na tinatandaan ko yung mga
stock na aking inanalyze. So, yung mga possible na may looking forward ako. So, ito nga nangyayari. At inyong napapansin guys, kung bakit ang mga stock na ina-analyze ko is ang price is between nasa 1 pesos and above 1 hanggang going to 5 pesos kasi guys yun nga tulad ng mga sinabi ko sa inyo nung una is depende sa capital na hawak ko na hawak ng isang trader. So ako ang capital ko per stock lang guys is 10,000 ang pinaka maximum ko. So hindi ko hindi ako naglalagay ng malaking capital sa isang stock sa pagre-trade. So, naglalagay ako ng malaking capital guys dito sa stock market doon sa isang stock na pinag-iinbisan ko. So, sa ngayon, yung pinag-iinbisan ko na stock, so parang hindi maganda yung lagay niya. So, hindi muna ako nag-i-invest sa kanya. So, ganun ang ginagawa ko sa stock market guys. So, para yung mga charges niya is madali ko mabawi kasi kung may 10,000 ka at ang iyong price na range lang na gustong bilhan is between 1 peso. So, medyo malaki ang 1 peso to 10 peso. So, may possible na nasa mahigit 1,000 stock ang kaya mong bilhin na mga na quantity sa isang company. So, madali mo siyang mabawi yung tinatawag na mga charges mo. So, kung magkaroon man siya ng uptrend na 0.01 centavos, so sa 1,000 share mo is meron ka ng 10 pesos. Pero kung 10,000 ka nga at 1 peso yung share mo, so makakabili ka 1 peso yung price of share mo or more than 1 peso, so makakabili ka ng between 7,000 to 9,000 na share or depende or almost 5,000 to 9,000 share. So, kung magbago man siya ng 0.01 guys, so may 50 pesos ka na agad. So, sa 0.01 centavos na possible, mababawi mo na agad yung tinatawag na mga charges na apply sa iyo sa buying at sa selling mo ng stock. So, 'yun ang aking mga rason guys kung bakit ang nag nagkakaroon lang ako ng nagkakaroon lang ako ng analysis is dito lang sa between 1 peso. So minsan naman guys nagcha-charge na pag maganda yung takbo ng market. So take na naman ako ng time na mag trade sa mga medyo between sa 40 to 7 between 50 to 100 or hanggang 100 na price of share. So hanggang doon lang ako guys. So yun ang masasabi ko sa inyo guys. So kaya tong video na rin to guys, kung bakit ako gumagawa ng itong video is para lang din sa mga small trader at mga baguhang trader. So kaya ako nag-analyze ng mga ganito guys sa ngayon para nga sabi ko sa inyo makatulong. So yun ang rason ko guys kung bakit ko ginagawa itong pag-trade ng stock sa mga ganitong company. Dito. So guys, nakuha na natin to itong natapos na natin itong si EPX, si FNI, si Green, si Nickel, saka si MM. So, punta naman tayo rito kay Ayala. Ayala naman guys. So, Ayala Land Logistics. So, ito rin guys, isa rin sa mga stock na aking laging binabantayan. So, kasi nga, less than almost sa 1 pesos and between 1 pesos and 5 pesos yung kanya, yung share of per share niya. So, sa nakikita ko dito guys, kaya binabantayan ko siya. So, nagkaroon siya ng green candle ngayon. Saka siyempre, nagkaroon to ng doji. Binantayan ko, tingnan ko yung doji niya. At nakita ko nagkaroon siya ng green candle. So, pag nagkaroon siya ng another green candle at itong ADX niya is magkaroon ng uptrend at mag-cross sa 20. So, ngayon kasi guys, medyo below siya sa 20. So, kaya hindi siya advisable
bilhan natin. So, kasi sabi ko nga pag yung ADX mo is below 20, so yung trend ng stock mo is mayroong weakening of trend guys. So, weak siya baga magkakaroon lang siya ng sideways. So, magkakaroon man siya ng pagbabako sa mga trend niya pero hindi ganun kalaki sa kanya. At makikita natin sa MACD is yung fasting moving average saka slow moving average is halos pantay lang yung galaw niya. So dito naman kay RSI guys, so nasa 40 siya. So ito siguro pag sumabay itong mag-cross siya at ito yung mag-uptrend at mag-cross siya dito sa 20 or magkaroon siya ng uptrend ng tuloy-tuloy at mag-cross siya sa 20 ngayong linggo or next week, so possible na magpo-position din ako ng trade sa kanya. So ito guys, sinama ko lang kasi sinabi ko nga sa inyo, isa rin siya sa mga paborito ko kaya lagi ko rin siya binabantayan. So sumunod guys, itong si dito dito paborito ng lahat ng mga nakaraang buwan yung pandemic. So maugong ang kanyang pangalan, si dito sila lagi nag-trade. So sa ngayon ginawan ko siya ng trade is ay ng technical analysis. So may possible na reversal o may karon ng ito ng tinatawag na magkakaroon siya ng reversal o downtrend. So kasi guys, nakita ko yung ADX niya, hindi na baga nagplaten yung ADX niya. So if tumaas to, so magkaroon ng another tinatawag na trend na magpo-form siya ng panibagong trend. At itong tinatawag na MACD niya, si slow moving average sa si faster moving average, so halos sumasabay ng galawan ng kanyang ng yung histogram niya, yung difference ng histogram niya is halos pare-pareho. So medyo sideways yung galawan ni dito, so hindi ganun kalaki. So dito naman guys, yung nakita ko rin tong candle, kung based din ako sa candle, itong nung nag-form din siya ng single pattern candle na ito, pero nagkataon na green ang sumunod sa kanya sa single pattern candle. So nakita ko siya magkakaroon nga ng reversal nung Friday. So tinanong ko kaninang umaga. So nakita ko siya yung opening niya is so same dito sa kanyang close nung Friday. So tiningnan ko siya ngayon at pinag-aralan ko. So nakita ko rin na nagkaroon siya parang retracement na tinatawag. So if itong candle na to is tinatawag ko na double pattern candle. So if itong candle bukas is green siya at merong siyang gap up at itong mga graph niya to is magkaroon ng uptrend ito, going uptrend. So kung mag-uptrend man to guys, itong blue, yung fasting mover is magko-cross siya dito kay si fasting moving average is magko-cross dito kay slow moving average. So at itong si si ADX ay magkaroon ng uptrend. So guys, possible na mayroon pa rin pagbaba yung konti yung presyo, pero kapag tumuloy-tuloy yung divergence nitong si fasting moving average kay slow moving average, so possible na magkakaroon siya ng tinatawag na trend at itong strong trend na tinatawag. So yung EDX niya is nasa above 20 pa naman. So kung magkaroon siya ng form dito ng uptrend na EDX, so magkakaroon siya ng tinatawag na form of trend. So at itong si RSI is below 30, ay almost going 30. So nag-cross sa 40. So if nagkaroon to ng reversal guys, so or kahit tinatawag ko dito na magkaroon na siya ng flatten, mag-flat lang siya ng first second day, so baka next week pwede rin natin tong bantayan ang stock na to, si kan. So sunod natin guys, natingnan is si Tech. So si Tech, so obviously single pattern candle nag-form dahil nagbigay ng dividend. So alam naman natin pag nagbigay ng dividend ng isang company, may possible talaga yan na magkaroon siya ng
tawag dito, pagbaba ng presyo. So hindi naman ganun kalaki yung DB niya, 0.01 lang naman. So ang difference of so kaya yung difference of kanya ngayon is hindi naman ganun kalaki. Pero guys, itong kanya kasi yung EDX niya, so uptrend. So kung tuloy-tuloy mag-uptrend to guys at mag-cross sa 40 at itong si yung histogram niya is magtuloy-tuloy din yung divergence nito. So may possible na magkaroon ng reversal guys. Pero kapag itong si MACD niya guys ay magkaroon ng uptrend at crossing dito kay slow moving average, si fasting moving average magkaroon ng convergence dito kay slow moving average at ito ay uptrend din, so possible na baba pa yung presyo at manatili pa siya dito sa below 30 ng RSI natin. So yung RSI natin is below 30, so ang tinatawag naman natin dito is overbought. So kailangan naman mag-release ngayon si Tech. So ngayon nga nagbigay nga siya ng dividend. So obviously talaga magkakaroon siya ng overbought. So hinold siguro niya yung stock, yung nag-buyback siguro siya ng kanyang stock. So kaya nagbelow siya ng 30. So may possible to guys na magkaroon din dito ng tinatawag na reversal na sa kan kasi ang RSI nga ya, below na at itong yung ADX niya is medyo uptrend pa, so may possible na konting flatten ng ADX niya then going up or possible na uptrend and either the reversal nitong si fasting movers going up then crossing dito kay slow moving average or either na magkaroon siya ng divergence pababa. Pero kahit magkaroon siya ng divergence pababa, basta go away siya dito kay slow moving average, so magkakaroon pa rin siya ng pagbabago ng presyo. Pero ang possible nito guys, makikita natin sa next week or either sa sunod na mga araw is going up to, and then ito is may possible na mag-cross silang dalawa. So yun ang possible nitong mga stock natin napili. So guys, bonus na lang si MEH o si MEH kasi dito guys binabantayan ko to, so malaki rin ang laging pakinabang ko sa stock na to minsan. So nakikita ko sa kanya nagkaroon nga siya ng medyo malaking trend na nangyari kasi medyo nag-sideways siya nung mga nakaraan. Kasi ito hindi lang siya masabi kong sideways, so talagang weakening yung tinatawag na weekend yung EDX niya. So at yung price niya naman, so palos lumalapit siya kay yung si fasting moving average is lumalapit dito kay slow moving average, so possible na bumaba yung presyo. Pero ngayon guys, hinintay ko talaga siya na mag-break na naman yung tawag dito, yung RSI niya. So pag nag-going up na naman to, so hintay ulit ako na going uptrend siya. Pero nung nakaraan sana, akala ko magtuloy-tuloy siya. So kung makikita niyo yung kanya guys, yung part na to, kung ipopokus sa part na to, nagkaroon na siya na below 30 ang RSI, so nagkaroon ng reversal, akala magtutuloy-tuloy, pero at itong nagkaroon ng divergence ng konti yung MACD niya at saka yung ng itong EDX niya is nagkaroon ng medyo uptrend yung kwan. So mga sinyalis yan na magkaroon ng mga pagbabago at saka yung sa nagkaroon siya ng green candles pero hindi siya nagtuloy guys. So ngayon guys, babantayan ko ulit siya. So below 30, kung nag-reversal na siya, twist na siya bukas or next day, another day na above 30, then kung crossing to 50, so doon pala ako po-position. So ito rin guys, advice ko rin to sa mga small time trader at sa mga baguhan trader. So maganda rin tong stock na ito guys na aking pinagtre-tradean. So isa pa guys na aking binabantayan din, so mga bonus na itong mga ito guys.
yung CHP. So sabi nila medyo pangit ngayon kasi ng medyo yung gawa ng sa Cebu nga, kasi Cebu based daw tong company to, so sa CIMIX Holdings. So ang in-interpret ko naman kasi dito guys nung mga nakaraan, kaya nag-trade ako dito at medyo naipit tayo sa part na to, kasi akala ko magtutuloy-tuloy yung pagkanya guys, yung tinatawag na pag-cross nitong si si fasting moving sa slow moving average. Ito tumuloy-tuloy naman tong si okay naman yung ADX niya, nakita ko going up trend sa between 20 and 40, so possible na mag strong trend, so hindi siya pinalad naman dito sa MACD kay MACD at saka RSI. So dito tiningnan ko siya na below 30, so uptrend, so akala ko maganda na magposisyon, so yun ang nangyari guys. So pero guys, may possible na rin to na magkaroon ng reversal itong tinatawag na stock na to. So kung napansin ko rin ngayon guys, ngayong araw na medyo nagkaroon siya ng double pattern candle, at dito sa volume niya, volume of candle niya is na kikita ko na medyo maraming investor na pumapasok. So kung titingnan natin itong bid quantity niya, so medyo marami na rin ng mga gustong lumabas na mga trader or investor dito. So ang kwan na nito guys, tiningnan ko rin, isa sa mga fundamentals na tiningnan ko lagi is yung current asset niya, total asset niya. So hawak ng mga stockholder guys at mga tinatawag na mga trader. So possible nga kaya hindi magbago-bago yung presyo kasi mababa yung price. So yung iba nag-hold ng mga stock nila, so hindi sila so pag nagkaroon ng reversal, so possible na rin makakawala tayo rin dito sa stock na to. So guys, yun lang ang masasabi ko ngayon sa ngayong gabi regarding sa mga stock na napili natin. So ngayon mamimili na naman ako na para bukas na kung ano yung balak natin na bilhan ng quantity. So, pero actually guys, nagposisyon na ako kanina pa na so ang napili ko dito is itong si All, si AC, itong si Ayala Land Logistics. So napili ko siya na pag-tradean ngayong guys, ngayong ngayong gabi nagposisyon ako. So doon sa mga gamit kong platform guys, sa kay tinatawag na Nomura at sa kay BPI Trade, so yun ang mga platform na hawak ko. So pwede kasi doon guys na pumuposisyon ka kahit na ilagay mo lang siya. So nilagay ko doon sa position ko dito kay bukas. So kung ma-hit niya sa opening sa 1.62, nag-1 ako ng 1.62, pero kung mag-gap up siya, so babaguhin ko ng bukas na lang yun. So naka JDC naman siya, so madali lang naman siyang baguhin guys. So ito yung mga napili kong stock at itong si FNI. So dito sa tatlo na medyo trending ngayong araw, si EPX, si FNI, saka si Nickel. Kay FNI ako magpo-position na medyo kasi medyo nag-alangan na ako dito kay EPX. So at possible din guys siguro kung maganda yung maging kanito si another next day, so itong si Euro ang kunin ko, ang aking magtre-trade ako kay Euro. At itong kay MM naman, yung tulad ng sinabi ko, if another candle magkaroon siya ng formation ng another green candle, so possible na next day or next week na lang siguro possible na mag-trade tayo. So guys, yun ang technical analysis natin. So dito naman sa konting tip naman guys, konting tip lang naman sa inyo regarding sa pag-technical analysis. So yung hindi nyo naman kailangan ng kahit ng maraming alam sa technical analysis. So importante lang may alam kayo kung basahin tong
basahin yung technical analysis na para sa pagbago ng trend, yung going uptrend or downtrend yung isang market, or magkaroon ng reversal ang isang market, kung kailan siya magkaroon ng reversal ang isang stock pala sa market, at kung ano yung presyo niya. So importante lang naman guys, yun, may alam na kayo doon. So para sa mga baguhan dyan, so para sa akin, mas madali nyo maintindihan siguro at madali nyo maunawaan para sa mag-trace ng uptrend or downtrend ng, or going trend ng isang market. Ang technical method na gamit nyo is sa akin mas madaling intindihin yung ADX, so average directional index. Saka yung sa presyo naman is mas maganda si MACD. At yung sa RSI naman guys is masasabi ko lang pang short term lang yun, pang short term lang na pag-trade yun. So minsan hindi ko na siya magamit, hindi siya reliable. So ako guys, bakit, kung napapansin nyo, tatlo ang ginagamit ko na technical method. So hindi lang talaga tatlo guys, either apat yan guys. Minsan sinasali ko si candle. So ang ginagawa ko dyan guys, by percentage. So 25% each kapag apat ang ginamit ko, 25% kay kay candle, 25% kay EDX, 25% kay MACD, at 25% kay RSI. So, yun ang mga possible na ginagamit ko guys na na analysis. So, hindi ko gaanong nakuha na dito kasi medyo para wag lang humaba yung mga video na ginagawa natin. So, minsan din guys, para i-kuan ko sa akin yung si PIB retracement. So, ito, kung i-trace ko to, so, yun nga guys, kung alam nyo gamitin si Fibonacci, so between dito sa point ng point dito sa tinatawag na ito guys, sa 0.78 saka sa point ay dito pala sa 0.618 at 0.5. So ito yung 0.5, so 50%. So kapag nandito yung price guys, minsan isa sa mga ginawa kong bias, kapag umabot dito at na break niya ito guys, so dun pala ako puposisyon. So isa rin siya sa mga bias na ginagamit ko guys, yung Fibonacci. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo sa paggamit ng tinatawag na mga analyzation. So isang bias, isang medyo technical analysis na reliable. So itong kwan naman guys, kung gusto nyong gamitin si moving average, kung isa kayong trader, so moving average gamitin nyo. So kadalasan pag sa trader ang moving average mo, so ang kwan nito guys, default nito is 9. Ang pinaka-default niya is 9. So ibig sabihin ng 9 guys, backward ka ng 9 days, yun ang itong kwan niya, itong moving average na to, magbilang ka ng ipag-add mo tong mga presyo na to guys, ng yung closing price niya, i-add mo siya 9 yan. So magmula dito guys, yung moving average mo dito, makukuha mo dyan kapag 9 ang lagay mo. So magkuha ka ng siyam na closing price dito, at then i-add mo siya, then divide mo sa 9. So yun ang magiging moving average mo dito guys. So sa moving average guys, konting papyaw, ang ginagamit ko is moving average 30 kung isa kang trader. So pag tiningnan mo yan, kapag na-break niya dito, so pag na-break niya yung moving average na to guys, kung na-break niya, nag-cancel siya dyan ngayong araw, na-break siya dyan, so possible bukas pag nagtuloy-tuloy siya, so pwede ka mag-trend. So yun ang paggamit ng moving average. So sa ngayon guys, wala tayong makitang moving average dito kay so yun lang guys ang masasabi ko sa inyo pag sa technical analysis na ginagamit ko minsan. So sa inyo naman yun, kung ano yung gusto nyong gamitin. So marami naman ditong technical analysis. So kasi itong mga guys, medyo kwan sa akin lalo yung Bollinger Band. So medyo hindi ako gaanong sanay na gamitin siya sa itong tinatawag na Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud na yan. So hindi ko siya
hindi ko siya ganong naguguluhan ako. So guys, so yun lang masasabi ko sa inyo. So nasa sa inyo kung anong technical analysis ang gamitin nyo. At sana yung kung ano yung madali para sa inyo guys. So guys, yun lang ang masasabi sa inyo. So maraming salamat sa panonood nyo. Sana makatulong sa inyo ang ginawa kong video ngayon para bukas sa araw ng trade nyo. So sana pagpalain kayo sa pagte-trade nyo, at siguro iba sa atin dito sa ngayon gawa ng pandemic is dito na kumukuha ng source of income muna, kasi yung iba siguro is hindi mo na nakapasok sa trabaho. So sa guys, kan lang, ingat lang tayo. So sa panahon ngayon, doble ingat kasi COVID nga. So guys, napansin nyo rin, siguro mapapansin nyo rin siguro, so hindi naman talaga yun ang pinaka-trending ngayong araw na mga stock na nangyari. So nandito ang ilan doon guys is wala dito sa mga trending. So si Lipanto nandito, mining, so puro mining ang trending. So si Globe Telecom PLDT, so mga trending ngayon guys. So hindi ko na-consume si Lipanto kasi medyo mababa yung presyo nito guys. At ito naman si Globe sa si PLDT, so hindi rin ako, medyo mataas na sa 1,000 yung price niya. So kung isa kang small time trader, so parang hindi worth it na dito tayo bumili ng stock. So maghintay tayo matagal para mabawi natin yung ating mga natawag na charges. So sabi ko nga sa inyo, ang video ko ay ginawa ko para mga mga baguhang trader at mga small time trader. So guys, maraming salamat. Sana may napulot kayo. At sana mag-subscribe kayo sa aking channel. At supportan nyo naman ating channel para ma-recommend naman tayo ni YouTube sa mga ibang mga baguhan trader yan, o mga trader na naghahanap pa lang na ngayon kung paano ang galawan ng stock market. So guys, maraming salamat sa inyo.